Mga kababayan, may tanong ako. Paano kung isang gabi, nakapark ka lang sa isang madilim na parking lot, at biglang may higanting anino na parang kapre na nakatayo sa tabi ng kotse mo? At sa sobrang kaba mo, akala mo mismong multo ng gubat ang nakaharap sa'yo. Pero teka, paano kung ang akala mong kapre, hindi pala kababalaghan kundi isang bagay na tatawa ka na lang kapag nalaman mo ang katotohanan? Yan ang kwento natin ngayong gabi. Ako si Ka Elias at welcome dito sa ating channel, Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. Dito sa ating tahanan online, sama-sama tayong bumabalik sa mga kwento ng kababalaghan, alamat ng ating mga ninuno, at mga kwentong minsan nakakatindig balahibo pero minsan naman nakakatawa rin. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng isang lalaking hindi inaasahan na mararanasan niya ang tila bangungot sa isang simpleng parking lot. Pero gaya ng mga kwento natin dati, hindi lang ito tungkol sa takot, kundi pati aral na pwedeng makuha sa huli. Nagsimula ang lahat isang gabi sa lungsod. Galing overtime si Arvin sa trabaho. Alam mo yung tipong pagod ka na, gusto mo na lang makauwi at humiga. Habang naglalakad siya papunta sa parking lot, ramdam niya yung katahimikan ng paligid. Walang masyadong tao, may ilang ilaw lang na pumipitik-pitik pa. Pagdating niya sa kotse, napansin niya na parang may nakaharang. Isang malaking anino, matangkad, parang may hawak pang sigarilyo. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng dibdib niya. Bigla niyang naalala yung mga kwento ng lolo niya tungkol sa kapre. Higanting nilalang na mahilig manigarilyo, tumatambay sa ilalim ng puno, at minsan, nagpapakita sa mga taong napapadaan. Pero teka, nasa parking lot siya, hindi gubat. Kaya tanong niya sa sarili, posible bang lumipat na rin ang mga kapre sa syudad? Habang papalapit siya, parang lalo pang lumalaki yung anino. Napaatras siya saglit. Nanginginig ang kamay niya habang hawak yung susi ng kotse. Sabi niya sa isip niya, Diyos ko po, wag naman sana ngayon. Narinig pa niya yung parang hinga na malalim. Yung tipong parang usok na lumalabas sa bibig ng isang higante. Lalong nanlamig si Arvin. Tumingin siya sa paligid, baka may ibang tao, pero siya lang ang naroon. Kinabahan siya lalo nang hindi gumagalaw yung anino. Nakatayo lang doon. Sobrang tangkad. Parang kayang durugin yung kotse niya sa isang pitik lang. Naisip niya, baka ito na yung oras. Baka ito na yung kwento na hindi na siya makakauwi. Sabi niya sa sarili niya, huwag kang matakot Arvin. Gusto mo lang makauwi. Normal lang yan, baka guni-guni lang. Pero habang nakatitig siya, ramdam niya, hindi ito guni-guni. Totoo yung nakikita niya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kotse. Pero habang lumalapit siya, lalo niyang nakikita yung detalyeng nakakakilabot. Yung anino, nakaupo pala sa mismong hood ng kotse niya. Nakaharang. At may hawak ngang parang sigarilyo. Huminga siya ng malalim. Sabi niya, kung kapre ka man, wag mo naman sana akong guluhin. Kailangan ko lang makauwi. At dito nagsisimula ang pinaka nakakakilabot na bahagi ng kanyang gabi. Kung nagustuhan niyo ang simula ng kwento, huwag kalimutan na i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-save para maikwento niyo rin sa mga kaibigan niyo. Habang nakatayo si Arvin sa harap ng kotse, halos hindi siya makagalaw. Yung higanting anino, parang tahimik lang pero parang nakamasid sa kanya. Ramdam niya yung bigat ng presensya. Parang bawat hininga niya, nakikita ng nilalang na yon. Pinilit niyang lakasan ang loob niya. Lumapit pa siya ng kaunti. At doon niya napansin, may kulay pula na tila ba gagaling sa dulo ng sigarilyo. Naisip niya, aba, kapre nga. Dahil sa mga alamat, kilala ang kapre na naninigarilyo ng tabako habang nakaupo sa puno. Pero ito, nakaupo sa mismong hood ng kotse niya. Naramdaman niyang nanginginig na yung tuhod niya. Sabi niya sa isip niya, kung gagalaw ako, baka guluhin niya ako. Kung tatakbo ako, baka habulin niya ako. Kaya pinili niyang huminto at nag-antay. Maya-maya, may narinig siyang boses. Hindi malalim na boses ng halimaw, kundi parang simpleng mura. Yung tipong, buwisit na ilaw, ang init dito. Sabi ni Arvin sa isip niya, teka, marunong magmura ang kapre. Napalunok siya. Pinilit niyang tumingin ng mas maigi. Doon niya unti-unting nakita yung anyo ng nilalang. Hindi pala siya nakalutang. Hindi pala mahaba yung buhok. At hindi pala pula ang mata. Ang nakita niya, isang lalaking matangkad lang talaga, naka-hoodie, nakaupo sa kotse niya, at may hawak na yosi. Nawala bigla yung kaba niya, pero napalitan ng inis. Kasi isipin mo, ilang minuto siyang muntik nang mahimatay sa takot, yun pala tambay lang na nagyoyosi at ginawang upuan ang hood ng kotse niya.
Lumapit siya at sumigaw, "Hoy kuya, kotse ko yan. Ano ginagawa mo dyan?" Sabi ni Arvin. Nagulat yung lalaki. Napatingin. Hindi pala kapre, hindi halimaw, kundi isang matangkad lang na parking boy na mukhang antok na antok. "Pasensya na boss, akala ko walang may-ari, pahinga lang sana ako saglit," sabi nung lalaki. Parang gusto nang tumawa ni Arvin sa sarili niya. Lahat ng kaba, lahat ng pawis, lahat ng dasal na ginawa niya sa isip niya, dahil lang pala sa isang parking boy na mahilig manigarilyo. Pero teka, hindi pa tapos ang gabi. Kasi habang nakikipag-usap siya sa parking boy, may naramdaman siyang parang kakaibang hangin sa likod niya. Yung malamig na parang galing sa bundok. At nang lumingon siya, nakita niya na hindi lang pala sila dalawa sa parking lot. Sa malayo may anino pang isa. Mas matangkad. At ito, hindi nakaupo, kundi nakatayo sa ilalim ng post ng ilaw. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, pero nakatingin sa kanila. Sabi ng parking boy, "Boss, wag kang lilingon. Wag mong titigan." At dito muling bumilis ang tibok ng puso ni Arvin. Nang maramdaman ni Arvin yung malamig na hangin sa likod niya, parang na-freeze yung katawan niya. Yung unang takot niya sa parking boy, napalitan ng mas malalim na kaba. Kasi iba yung vibe nitong pangalawang anino. Hindi ito mukhang tao. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita, may isang nilalang na mas matangkad pa sa post ng ilaw. Nakaitim ang buong katawan, pero yung sigarilyo niya, kumikislap na parang baga. Ang mas nakakatakot, nakatitig ito sa kanila na parang walang balak umalis. Sabi ng parking boy, "Boss, wag mong titigan. Wag mong gagalitin. Nandyan talaga yan tuwing madaling araw." Sabi ng parking boy habang kinakabahan. Nagulat si Arvin. So ibig sabihin, kilala niya yung aninong yon? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinasabi may kapre talaga dito? Sabi ni Arvin habang pilit niyang nilulunok yung kaba. "Boss, ilang gabi ko na yan nakikita. Kaya dito lang ako sa mga kotse nagpapahinga, kasi pag masyado akong lalayo, dun ako napapadpad sa ilalim ng poste." At dun siya nakatayo, sabi ng parking boy. Nanindig ang balahibo ni Arvin. Yung inis niya kanina, napalitan ulit ng takot. At ngayon, hindi na biro. Kasi may isang nilalang na hindi normal ang presensya. Habang nakatayo sila, bigla na lang may bumagsak na malakas mula sa puno sa dulo ng parking lot. Hindi na sila nagdalawang isip. Sabi ng parking boy, "Boss, sakay na sa kotse mo." "Bilis!" Dali-dali silang sumakay. Nanginginig ang kamay ni Arvin habang sinisiksik yung susi sa ignition. Pero dahil sa sobrang kaba, nahulog pa yung susi sa sahig. Nataranta silang pareho. Narinig nila yung tunog ng hakbang. Mabigat. Parang bawat tapak ay yayanig sa lupa. Tumitigil yung hangin sa bawat galon nito. Sa wakas, naipasok ni Arvin yung susi at napaandar ang kotse. Sa rearview mirror, nakita niya ang nilalang. Hindi ito lumapit, hindi rin humabol. Nakatayo lang ito, naninigarilyo, at nakatingin habang umaalis ang kotse. Hindi na nagsalita si Arvin at yung parking boy habang palabas sila ng lugar. Pareho silang hingal, pareho ring pawis na pawis. Pero sa loob-loob ni Arvin, isang bagay ang malinaw. Hindi lahat ng takot ay imahinasyon lang. At minsan, kahit akala mo safe ka na sa gitna ng syudad, may mga nilalang pa ring nagbabantay sa mga sulok ng gabi. At doon natapos ang encounter niya sa parking lot. Pagkalabas nila sa parking lot, akala ni Arvin tapos na ang lahat. Huminga siya ng malalim, pinilit niyang i-shrug off yung kaba. Pero habang umaandar sila, napansin niya na yung parking boy, tahimik lang. Hindi na kumikibo, nakatingin lang sa labas ng bintana na parang may malalim na iniisip. Sabi ni Arvin, "Kuya, ano ba talaga yon? Nakita mo rin kanina, di ba?" Huminga ng malalim yung parking boy bago sumagot. "Boss, nakita ko yon. At hindi lang ngayong gabi. Ilang linggo na yan dito. Parang bantay ng lugar. May mga gabi wala siyang ginagawa. Pero may mga pagkakataon, yung mga pasaway na nag-inom dito, bigla na lang nagkakandabulabog. Wala namang humahabol, pero takot na takot silang lahat." Nanindig ang balahibo ni Arvin. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Sa isang banda, parang totoo na nga yung mga kwento ng lolo niya tungkol sa mga kapre. Pero sa kabilang banda, tanong niya sa sarili niya, bakit nandito? Sa gitna ng syudad, sa parking lot. Nagpatuloy sa pagsasalita yung parking boy. "Boss, minsan kasi, hindi lang puno ang tinitirhan ng kapre. May mga kwento na kapag nawala yung mga punong dati nilang tinatahanan, naghahanap sila ng bagong lugar.
Yung iba sa tabi ng kalsada. Yung iba sa mga abandonadong gusali. At yung iba sa mga lugar na maraming tao para hindi sila masyadong mapansin. Parang kumirot ang dibdib ni Arvin sa narinig niya. Naisip niya baka dati may puno talaga doon sa may parking lot na yon at pinutol para gawin yung lote. Kaya siguro may naiwan. Habang nasa biyahe sila may napansin si Arvin. Sa side mirror ng kotse may anino pa rin. Malayo nga lang. Parang sumusunod. Nakadistansya pero ramdam niya na hindi ito nawawala sa paningin nila. Sabi niya, "Kuya, wag kang lilingon pero pakiramdam ko sinusundan tayo." Nagkibit balikat lang yung parking boy. "Boss, wag ka na magtaka. Hindi lahat ng kapre nananakit. Yung iba nakabantay lang. Pero mas mabuti nang wag kang magyabang o mangasar. Kasi pag nagalit sila, hindi mo gugustuhin ang mangyayari." Tumahimik sila pareho. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Pagdating nila sa labas ng syudad, sa may kanto bago umuwi si Arvin, bigla na lang nagsalita ulit yung parking boy. "Boss, dito na lang ako. Salamat sa sakay. Ingat ka. At wag mong ikwento sa iba ng basta-basta yung nakita mo. Hindi lahat naniniwala at baka pagtawanan ka lang. Pero kung gusto mong ikwento mo na parang alamat." Tumango si Arvin. Pagbaba ng parking boy, dumiretso na siya pauwi. Pero sa loob-loob niya, nagmarka na yung gabing yun sa isip niya. Kasi minsan, yung akala mong kwento lang ng matatanda, biglang magpapakita sa harap mo. Pagkaalis ng parking boy sa kanto, naiwan si Arvin na mag-isa sa loob ng kotse. Malamig na malamig ang aircon pero pawis na pawis siya. Sa bawat liko ng gulong, parang may bigat na bumabalot sa kanya. Hindi niya maiwasang isipin yung aninong nakita nila. Tumingin siya saglit sa rearview mirror. At doon, nanlaki ang mata niya. Sa likod ng kotse, sa di kalayuan, may ilaw ng poste. At sa ilalim nito, nakatayo ulit yung anino. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang. Pinilit niyang hindi isipin, baka imahinasyon lang. Baka dahil sa sobrang pagod. Kaya pinili niyang magpatuloy sa pagmamaneho. Pero habang binabagtas niya ang highway, parang pakiramdam niya may matang nakasunod sa bawat galaw niya. Dumating siya sa isang traffic light. Red, huminto siya. Tahimik ang paligid. At sa salamin sa gilid, parang may dumaan na anino. Mabilis. Masyadong mabilis para maging tao. Pinikit niya ang mata niya, huminga ng malalim at nagdasal. Sabi niya sa isip niya, "Panginoon, sana hindi ako mapahamak. Sana hanggang dito na lang ito." Nang mag-green light, nagmadali siyang umabante. Pero ito ang mas nakakakilabot, pagdating niya sa mismong kanto ng subdivision nila, may nakatambay sa malaking puno sa gilid ng gate. At mula sa liwanag ng poste, kita niya ang usok ng tabako. Napakagat siya sa labi. Sabi niya sa isip niya, "Hindi ko na kayang bumaba. Hindi ko na kayang makipag-usap. Diretso na lang ako." Pagpasok niya ng gate, nagpasalamat siya na kahit papaano, may mga tao pa ring gising. Pero bago siya tuluyang pumasok sa bahay, napansin niya na sa ilalim ng punong iyon, wala na yung nilalang. Para bang naglaho lang bigla. Pagsara ng pinto ng bahay, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Humiga siya sa kama, pero kahit anong pilit niyang ipikit ang mata niya, nakikita niya pa rin yung anino. Nakatayo. Naninigarilyo. Tahimik na nakamasid. At doon na niya na-realize, hindi lang basta takot ang iniwan ng gabing iyon. Para bang may mensaheng gustong iparating ang nilalang. Isang paalala na kahit nasa gitna na tayo ng makabagong syudad, may mga puwersa pa ring nananatili, nakatingin at nagbabantay. Kaya sa loob-loob niya, hindi na niya titingnan ang mga alamat bilang kwento lang ng matatanda. Kasi siya mismo, naranasan na niya. Kinabukasan, habang iniisip ni Arvin ang lahat ng nangyari, hindi mawala sa utak niya yung imahe ng aninong nakatayo sa ilalim ng ilaw. Habang nagkakape siya, napatingin siya sa bintana. Wala namang kakaiba. Normal lang ang paligid. Pero may kakaibang bigat pa rin sa puso niya. Sabi niya sa sarili niya, baka nga hindi lahat ng nakita ko kagabi ay masama. Baka hindi siya humahabol para manakit. Baka may rason kung bakit siya nagpapakita. Doon niya naalala yung sinabi ng parking boy. Kapag nawala ang mga puno, naghahanap ng bagong lugar ang mga kapre. Baka isa yun sa mga pagkakataong hindi nila ginusto, pero sila ang naapektuhan ng pag-unlad. Parang natamaan si Arvin. Na-realize niya, baka hindi lang ito tungkol sa takot. Baka paalala ito tungkol sa kung paano natin pinapahalagahan ang kalikasan at ang mga kwento ng ating mga ninuno.
Doon siya napaisip. Kung ang mga alamat ng kapre, tikbalang, at iba pang nilalang ay simbolo ng koneksyon natin sa kalikasan, anong ibig sabihin kapag nawawala sila? Siguro, paalala ito na huwag natin kalimutan kung saan tayo nanggaling. Sa mga Pilipino, natural na kinakatakutan ang mga ganitong kwento. Pero minsan, kung iisipin mo ng mas malalim, may aral talaga. Hindi lahat ng kinatatakutan natin ay para pahirapan tayo. Minsan, andyan sila para magturo ng respeto. Respeto sa kalikasan. Respeto sa mga kwento ng ating mga ninuno. Respeto sa misteryo ng mundo na hindi natin lubos na naiintindihan. Kaya para kay Arvin, ang encounter niya sa kapre sa parking lot ay hindi lang nakakatawang karanasan o nakakatakot na gabing hindi niya malilimutan. Isa rin itong paalala na sa likod ng bawat alamat may ugat na totoo. At kung maniniwala man tayo o hindi, nasa atin na kung paano natin gagamitin ang mga kwentong ito para mas mapahalagahan ang buhay at kapaligiran. Mga kababayan, kung minsan may maramdaman kayong malamig na hangin sa likod ng leeg ninyo habang nasa isang madilim na kanto, huwag kayong basta matakot. Baka hindi lahat ng nilalang ay nananakit. Baka sila ay nakabantay lang. At baka, gusto lang nilang ipaalala na sila ay naroon pa rin. Kaya anong natutunan natin dito? Una, huwag nating baliwalain ang mga alamat at kwento ng ating mga ninuno. Dahil kahit gaano pa ito kaluma, may karunungang nakatago. Pangalawa, alagaan natin ang kalikasan. Dahil baka yung mga nilalang na kinatatakutan natin, ay sila ring simbolo ng mga nawala nating punong kahoy at kagubatan. At pangatlo, minsan, hindi lahat ng akala natin ay masama. Yung takot, pwedeng maging tawa sa dulo. Yung kaba, pwedeng maging aral. At yung kapre sa parking lot, pwedeng maging paalala na hindi lahat ng bagay ay nakikita ng siyensya. May mga bagay pa ring nakalaan sa misteryo. Habang nakahiga si Arvin kinagabihan, hindi niya maiwasang magbalik tanaw. Bawat tunog ng hangin sa labas ng bintana, bawat langit-ngit ng bubong, para bang paalala ng gabing iyon. Pero imbes na matakot ulit, may kakaibang katahimikan na bumalot sa kanya. Parang sinasabi ng isip niya, tanggapin mo na lang. Hindi lahat ng hindi mo maintindihan, kailangan mong labanan. Minsan, kailangan mo lang igalang. Napatitig siya sa kisem. Naalala niya bigla yung lolo niya. Yung mga gabing nakaupo sila sa probinsya habang nagkukwento ng alamat. Noon, tinatawanan lang niya. Hindi siya naniniwala. Pero ngayon, parang bumalik lahat. Parang muling nabuhay yung koneksyon niya sa mga paniniwala ng nakaraan. Bumangon siya, lumapit sa bintana, at tumingin sa madilim na kalye. Wala namang kakaiba. Pero sa gilid ng mata niya, parang may usok na naglaho sa dilim. Imbes na matakot, umiti siya ng kaunti. Sabi niya sa isip niya, kung nandyan ka man, salamat. Hindi dahil tinakot mo ako, kundi dahil pinaalala mo sa akin na buhay pa rin ang mga kwento ng ating lahi. At doon siya nakatulog ng mahimbing. Mga kababayan, ito ang kagandahan ng ating mga alamat. Hindi lang sila kwento para takutin ang mga bata. Hindi lang sila pantaboy ng antok sa gabi. Ang mga alamat ay simbolo ng ating koneksyon sa kalikasan, sa ating mga ninuno, at sa misteryo ng mundo. Kapreman, tikbalang, aswang, o iba pa, hindi sila basta katang-isip lang. Sila ay bahagi ng ating kultura, paalala na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, pero kayang ipaliwanag ng ating paniniwala at imahinasyon. At higit sa lahat, may aral sa bawat kwento. Ang takot na naramdaman ni Arvin, naging paalala ng respeto. Ang kaba niya, naging gabay para magising ang damdamin niya para sa kalikasan. At ang tawa sa dulo, naging simbolo na hindi lahat ng misteryo ay dapat katakutan. Minsan, dapat lang itong tanggapin. Kaya kung sakaling makaramdam kayo ng presensya, habang naglalakad sa madilim na parking lot, o biglang makarinig ng kaluskos sa ilalim ng puno, tandaan nyo, hindi palaging masama ang misteryo. Baka paalala lang ito na buhay pa rin ang mga alamat na minana natin. Ako si Ka Elias, at dito sa ating channel, hindi lang tayo natatakot, natututo rin tayo. Dahil sa bawat alamat may misteryo, at sa bawat misteryo may paniniwala. Mga kababayan, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutan na i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at i-share sa mga kaibigan nyo para mas marami pa tayong makasama sa ating mga gabi ng alamat at misteryo. Hanggang sa muli, at sana bukas, muli tayong magtagpo dito sa Ka Elias, alamat, misteryo, at paniniwala.